mga inyo nagamitin ay social media, pero alam natin kung gaano ito kahirap at difficult navigate because of disinformation and misinformation. Paano nyo po navigate? Well, ang balak namin kasi is to really use yung network ng mga volunteers na sumuporta in the last election. So, kung titignan nga yun, youth-driven yung sumuporta noong 2022 at ongoing rin yung trainings na para paano sila lalahok, no, sa social media quote-unquote war, no, para lalong itulak yung kampanya ni Sen Kiko, no, ni Sen Bam, ni Attorney Chel, tapos yung party list ng Mamayang Liberal. So yun yung ginagawa namin since the year started. Sa slate nyo po matadagdagan pa? Well, according to alin ang pinag-uusapan natin, yung Liberal Party? Well, depende yan kasi ang magdidesisyon yan, syempre, magpapatawag ng coalition meeting si Senator Risa, no? Dahil siya yung kinikilala ngayon as the head of the opposition. And in that meeting, pag-uusapan kung ano yung magiging huling bilang ng i-field ng mga kandidato sa 2025. Sir, safe to say from the Liberal Party, sir, tatlo lang yung Senate. And then, Well, from the Liberal Party, one senator, si Kiko Pangilinan, and then party list si Sen Laila, si Kong Ted Yatok. More or less to be safe, around 2 to 2.5 million. Sa tingin namin, sa pinag-aaralan namin na mga base ng chapters and yung mga kandidato na tatakbo sa local, reachable. yung 2.5 million, sir, tatlo na kayo. Yes. Okay. Yes. So, ba? Ilan na yung nakakapag-field o nakakapagpanalo ng tatlo? Well, nandyan bayan muna, dati. So, tingin namin, kung masabi natin lahat ng mga kumilos noong 2022, mapakilos rin natin. Although alam natin na friendly competition ang magiging laro sa party list elections dahil makakampi rin namin yung mga iba So, dito na lang idadaan sa paggalingan talaga ng party list.